Hi guys, this is Boy Ipon again, and for today we're going to talk about Bitcoin breakout, no? Medyo nagkakaroon po ng magandang balita dito sa ating crypto community sa mga may hawak po ng Bitcoin. Last 3 days po, no, na-break na po ni BTC yung downtrend, no? Medyo nakita nyo naman, no, yung triangle na to. Ayan yung presyo niya. Kung titingnan niyo, na-break niya na yung long-term downtrend, yung 200 moving average niya. So, medyo masaya na po tayo ngayon, no? Medyo nagkakaroon po ng buhay ang BTC, no? Kahit sa nakalipas na 10 buwan yata, no? Laging taas-baba, pa-downtrend siya. So, ngayon, nakita nyo naman yung descending triangle niya, na-break niya na, no? Yung ano, at medyo nagkakaroon na siya ng magandang future, no, moving forward. So pakita ko lang din guys ang ating position sa ating BTC. So ito, meron lang akong konting hawak, no. Hindi naman po tayo masyadong milyonaryo pagdating sa Bitcoin. Ito lang po yung hawak natin, around 97,579.66 po sa Bitcoin, no. Hindi po tayo masyadong naglalagay dito kasi alam naman po natin kapag crypto, medyo ano po, medyo tawag dito, medyo volatile, no? Medyo yung galaw niya sobrang hyper. May pagka-hyper ang galaw. Kaya pwede kang biglang yumaman, pwede ka ding biglang maghirap. Kaya ang ginawa natin no sa nakalipas na ilang buwan, ano lang tayo, nagbili lang tayo ng paunti-unti monthly. So every month po namimili po ako ng Bitcoin kahit palima-liman libo lang no para madagdagan yung position ko at thankful no nakalipas na 3 araw ayun na nga no nagkaroon po ng breakout kasi gawa po yan ni ano din ni Donald Trump no nag-announce kasi ng magandang balita sa US no lalong-lalo na si Donald Trump na nagkakaroon yata siya ng batas sa US na magkaroon ng malinaw na batas pagdating sa crypto or pagdating sa mga Bitcoin. So, very thankful, no? Sana magtuloy-tuloy yung kanyang ano. Kahit hindi naman siya magmadaling umakyat, no? Mapapansin kasi natin, to mga kulay na to, ito po yung moving averages, di ba? So, alam naman natin na kapag nag-crossover na yung mga moving average natin, yung mga Power Ranger, yung mga makukulay na linya po na yan, no? Nagsama-sama na, very imminent po talaga yung breakout. At nagkakaroon po tayo niya tawag nating reversal, no? Reversal. So, ibig sabihin, nagre-reverse na po from downtrend to papuntang sideways, no? Pwede kasing gumalaw yan ng ano eh, pwedeng ang galaw niyan ay pwedeng mag-sideways muna, 'di ba? Gagalaw muna yan ng ganun bago umakyat, no? So, pwedeng gumanyan muna siya, 'di ba? Gaganyan muna siya. So, pwede na siyang umakyat. So, very thankful po tayo na nagkaroon na po siya ng ano linaw kasi medyo kung mapapansin nyo nung simula pa lang ng February no yung presyo niya puro akyat baba lang na hindi mo malaman kung saan papunta at talagang very imminent din yung downtrend na 50k ngayon nasa 75k na siya no 75,000 level no naglalaro siya sa 74,000 75,000 sa mga oras na to pero nga, posible pa rin po siyang bumaba, no? Posible pa rin siyang bumalik sa around 70,000 or 60,000 level kapag nagkaroon ng pullback. Pero yun nga, no? Ang mahalaga kasi ngayon, nagkaroon po siya ng confirmation, no? Na na-break niya na yung 200 moving average. No, ito kasi hindi tignan natin diyan eh, guys. Yung moving average natin is around nasa 69,000. So umakyat na siya doon, nag-close na siya above. Ibig sabihin, pag nag-close siya na siya above, malaki yung posibilidad that that is the confirmation ng pag-reverse ng downtrend, no? Sana tama ako, no? Pero yun nga, ganun pa rin yung strategy natin, no? Sa susunod na mga panahon is, dagdag lang, no? Ito, pinapakita ko sa inyo, ito yung position natin, Bitcoin na around 97,000. Dagdag lang ng dagdag, paunti-unti, kahit mag-sideways siya ng 65, mag-stay siya sa 70,000 level o bumalik siya ng 65,000 level, ang mahalaga, na-confirm na natin yung uptrend niya. So, hindi na masyadong masakit. No, hindi na masyadong masakit na kahit magdagdag ka ng 5k, 10k, 5k, 5k, 5k. Kumbaga, medyo may konting kapanatagan na alam mo na hindi na bababa ng around 50k. No, sana hindi na bumaba ng around 50k para
Ang sakit kasi sa damdamin eh. Pag bumababa ng 50K or kasi pinakamababa is around nasa 58K eh. So alam mo na pag nag-reverse na ng ganyan, medyo mahihirapan na tayong bumaba ulit sa 50K. So how I wish no sana magtuloy-tuloy and thankful sa mga may hawak na Bitcoin diyan. Congratulations po sa inyo no. Alam ko medyo mahaba pa yung tatakbuhin natin no, mahaba-haba pa 'to. Maybe next year pa 'to talaga aalagwa pero malinaw na malakas na ang depensa ng meron na tayong tinatawag na medyo malakas na support no around 65,000, 70,000 meron na ring support diyan no. So congrats no sa mga nagdagdag at sa mga magdadagdag pa no. Konti-konti lang guys, wag nating madaliin. Madalas kasi nababurn tayo kapag pinapasok natin lahat ng pera natin eh. Kailangan pag nagdagdag ka, kaunti-kaunti lang para hindi ka masyadong masaktan, no? Cost averaging lang, no? Tinatawag na dollar cost averaging or peso cost averaging is yung kung may 100,000 ka, hatiin mo yan sa 10 or 15, tapos i-distribute mo siya buwan-buwan or every 15 days or every week. Hatiin mo yung 100,000 mo every week. Ano ba yung kalahatin? Kunyari, sa loob na isang taon, i-invest mo 100,000, divide mo yan sa 52 weeks. So every week, maglagay ka lang ng tig 2,000. So i-average mo siya para makukuha ka ng magandang presyo para hindi ka wag mong masyadong timingan kasi yung pag tina-timing halos pag lagi mong tinatry mong timingan yung bottom or yung top or kung gusto mo lang kumita, mahihirap eh. So you have to do the cost averaging na tinatawag. Hati-hatiin mo siya, no? Weekly, like, oh, bumili ka dito ng 5K, bumili ka dito ng 5K. Maghahati-hati, wag mong isang bultuhan yung pagbili mo. Pero, yun nga, bahala kayo kung ano yung strategy na gusto nyong gawin. Pero, yan, no? Congrats! Congrats sa may mga hawak ng BTC and sana magtuloy-tuloy pa to. So, yun lang po sana yung update natin, no? Sa mga gustong bumili ng Bitcoin, pwede kayong bumili sa mga platform like coins.ph, pwede rin sa Gcrypto, pwede rin sa ibang ano, kunyari yung Binance, no? Alam ko may Binance PH na. So kahit saan kayo bumili, doon ako bumibili sa coins.ph lang eh. At Bitcoin lang po yung binibili ko, hindi ako bumibili ng mga ibang crypto. Basta Bitcoin lang. No, Bitcoin lang yung binibili ko. So hopefully, no, nakatulong tong video na to and I hope to see you again soon kapag bumanat na talaga sa BTC, bibigyan natin ng update yan. So, yun lang po. Maraming salamat and have a nice weekend po sa inyong lahat.